Edad na 38 days old. Naku po, no? 780 grams. Yan. Hay mga kanitig, pag-uusapan natin ngayon ang ating mga manok, no? Iba't ibang klase ng manok at kung sino ba nga ba yung mga buyers nito. Mag-umpisa tayo, siyempre, from breeding pen number 1 natin, pambato. Yan. Ang native chicken. So, meron tayo ditong manok na native chick. Yan, no? Na babae. At edad nito ay 32 days old. Ang ating 32 days old, no, pambato ng breeding pen number 1 natin, yan, ay may lahing Huluano tsaka Bisaya. Yan. So, ito yung itsura niya. 32 day old. At ang timbang nito is 220 grams. Yan. So, 220 grams ang ating native chick na 32 days old. No? So, sino nga ba itong buyer ng mga native chickens natin? So, about native chickens, hindi mawawala ng buyer to. No? Kasi, karinderya, restaurant, no? Naghahanap ng ganito. Yung iba naman, kapipisa pa lang ng day old, may bumibili na. Which is, pinapalaki nila para sa sarili nilang negosyo. No? Like, meron silang karinderya, restaurant, para hindi na sila mahirapan maghanap ng mga native chicken, bumibili sila ng sisiyo at palalakihin lang nila at kakatayin kapag nasa tamang weight na or tamang edad. Ang timbang po na pinaka the best meat for native chicken or kahit anumang manok is nasa 800 grams hanggang 1.4 kilos. Yung iba nga 750 grams, 700 grams, okay na sa kanila. Yan, no? At ang per kilo nito, no, is nagkakalaga ng 220 pesos per kilo dito sa amin kapag for meat production. Kaso nga lang ito babae, no, at 32 days old. Ang mga babae po namin dito is ginagawa namin for breeding, no, for breeder sila. And yung mga lalaki naman is for meat production, no, dahil nga mas malaki yung ating mga rooster kumpara dito sa hens. No, so ganun po 'yon. Doon naman tayo sa heritage chickens, which is ginagamit din pag-upgrade ng mga iba. Yan. At magbibigay ako ng tips kung paano nga ba yung tamang pag-upgrade ng inyong mga alagang manok. Yan. So, proceed tayo doon sa mga rooster. Yan. Dahil wala akong natagong rooster na native chicken. So, dito tayo sa rooster ng ating Black Austalorp, no? From breeding number 2. Yan. Your Black Austalorp, sinasabing number 1 kapag pinipili mo yung Rhode Island tsaka Barred Plymouth Rock. Yan. So, itong Black Austalorp is pure breed siya na malakas mangitlog, no? At nasa affordable din po siya na price. Yan. So, kapag per kilo yan dito, kahit native or upgraded or hybrids, no? Kapag per kilo, for meat production yung pag-uusapan, yung presyo niyan lang, no, is 220 pesos per kilo. Yan. So, dito tayo sa Black Austalorp na yung edad nito, no, is 37 days old. Mas matanda ito doon sa native chicken natin. Yan. Kasi sa batch nila, wala akong tinago na mga native chicken. Yan, or native chicks. Yan. So, tumimbang ito ng 380 grams. Yan. 380 grams. Yung ano po nito, yung mga kabatch niya, no, is nag-average yan ng 350 grams to 400 grams. No? Yan. So, ganun po yung size ng ating Black Austalorp kapag nasa ginogrow natin, no? Tamang pakain lang. No? Kapag pinapakain po natin ito ng pang-broiler na feeds, tapos may pailaw pa kung gabi, mas malaki po ito. No? And estimated natin 40 to 60 days maka-harvest itong Black Austalorp. No? Doon naman sa native, 60 days, no? Kayang abutin yung 800 to 1 kilo. Yan. No? Kasi iba talaga yung native kumpara dito sa ating mga Black Austalorp. No? Kahit may lahi pa silang Huluano, kasi may hinaloan pa natin ng Bisaya para mas mapasarap pa yung karne.
sino nga ba yung buyer nitong ating Black Australorp, no? So, same lang sila ng buyer ng ating Rhode Island Red, yung mga gustong mag-alaga ng pure breed, no? Na nagpuproduce ng maraming itlog at fast grower. Yan, yung gusto nila yung maraming itim na kulay or yung pulang kulay. Yan. So, bakit nga ba ako nabibreed dito? Dahil marami din po silang buyer. At gumagawa tayo ng hybrids. Yan. Pag-uusapan din natin ang Rhode Island tsaka ang ating hybrids. Yan. Proceed naman tayo sa Rhode Island dahil napag-uusapan na natin. Yan. Ang Rhode Island Red natin, no, rooster din po yung kinuha ko. Ang Rhode Island Red, no, ano ba yung advantage itong Rhode Island kumpara doon sa Black Australorp? Katangkaran lang, no? Yun lang yung advantage nito. Matangkad lang ang Rhode Island Red. Yan. About sa timbang and sa lakas ng pangitlog, Black Australorp, no? Yan. Kahit isa siya pa sa Google. Ang timbang nito is 320 grams, no? Yan, 37 days old. Yan, mas malaki yung Black Australorp. Yan, medyo manipis yung solid naman yung katawan, pero yung hindi siya parang parang soft yung kanyang muscles, no, unlike dun sa Black Australorp, mas solid yung katawan nun. Yan. So, ang Rhode Island Red is napoproduce ng brown eggs, same lang naman dun sa ating Black Australorp. Brown eggs na naman yung pinoproduce niya. Yan. So, marami lang talagang nababalo nito dahil sa kulay pula. And magandang yung kulay pula, no, kapag nagsama-sama sila. Nakadepende din po kasi yan, para lang sa akin, no, mas marami lang yung gusto ng pula kumpara sa itim. Yan. Pero para sa wise choice, Black Australorp dapat yung piliin niyo. Yan. So, dito naman tayo sa ating hybrids, no. So, ang isang rason kung bakit ako nag-aalaga ng pure na Rhode Island tsaka Black Australorp para makapag-produce ako ng hybrids. Kapag nag-breed po kayo ng dalawang pure breed, ang labas nun is hybrids. Yan. So, maraming klaseng hybrids. Merong F1, no? Or first filial generation. Yan. Second, third, F1, F2, F3, no? At marami pang iba. Yan, may F1B, F2B. Yan. So, ito naman yung aking hybrid. Anak ito ng aking Turk hen or naked neck na kinrossbreed ko sa ating barred plymouth rock. Kaya barred yung kanyang kulay and naked neck siya. No? So wala pa akong ganitong kulay na aking mga naked neck. No? So kundi galing ito sa dugo ng kanilang tatay. Na barred plymouth rock at yung mga babae ko doon na iba is naked neck. Yan. So ang kinabahan ng hybrids, mas malakas siyang mangitlog and mas malakas po siyang, mabilis po siyang lumaki. No? Kung for meat and egg production kayo, mas ina-advise ko, no, na dito kayo sa hybrids. Yan. Kung gusto niyo mag-produce ng sarili nyong hybrids, start kayo sa pure breeds. No? Kung gusto niyo na mag-start for meat and egg production, dito kayo sa hybrids. Ganun po 'yon. Yan. So, itong hybrids, no, natin, last na timbang ko nito is umabot po ito ng 420 grams, no? Yung 35 days siya. Ngayon, 37 days old. Gumagalaw kasi. Yan, 450 grams. Yan. 450 grams, no? At last na timbang ko siya sa kanya is 420. Yan. Sa 2 days lang, tumimbang siya ng, dumagdag yung timbang niya ng 0.30 grams. No? How much more pa? Kapag meron pa itong ilaw sa loob ng kanilang grower at pang broiler yung pinapakain natin, no, na may halong corn grits. Yan, no? So, mas maganda siya. Yan. So, bakit ba hinaluan ng corn grits? Dahil hot carbo po yung corn grits, no, mainit sa katawan ng manok natin. So, umiinom sila ng tubig. And, syempre, protekta kapag malamig yung panahon. At, syempre, mas muna po yung corn grits at organic. No? So, parang semi-organic siya. Dahil 50 to 50, 1:1 yung ratio namin na hinahalo doon sa corn grits at saka sa commercial na feeds. Yan. Pero yung pinapakain nito dahil gagawin tong breeder, syempre nasa Integra, Galimax, V-Pro. Ganun lang pinapakain namin. Hindi po pang broiler, no? Dahil nga gagawin natin tong breeder. Yan. So, ano ba yung buyer nito? Ang buyer nito, yun nga, yung sabi ko sa inyo, yung gusto sa meat and egg production.
And ito yung gagamitin natin for upgraded native chicken. No, ito yung pinaka the best for upgraded native chicken. Dahil ito pong mga hybrids, mas malakas mangitlog, mas mabilis lumaki, no? Plus, merong dugo ng native chicken. Kapag nag-upgraded native chicken tayo, masarap, mabilis lumaki, no? At mas madaling ma-harvest. So, mas mabilis yung kita natin, no? So, ganun po dapat yung mindset nyo kapag nagnenegosyo kayo ng meat and egg production, no? Hybrids. Yan. Pero hindi pwede mawala yung ating mga pure breeds dahil nga marami ding buyer ng pure breeds at sila yung gustong gumawa ng kanilang hybrids. At ako mismo, ako din po yung gumagawa ng sarili kong hybrids para for meat and egg production natin, no? Yan. So, ito din po yung i-introduce natin for inasal, adobo. Yan. Dahil masarap po yung karne ng inasal at saka adobo, no? Kapag native chicken man or upgraded or hybrids, no? Dahil nga nakadepende po yan sa timpla ng nagluluto. Yan. Except na lang sa pangsabaw. Kapag pangsabaw po talaga, native tsaka sa upgraded native chicken. By the way, na-test na namin yung lasa ng upgrade tsaka native, no? Halos same lang yung lasa. Mas malambot lang yung karne ng upgraded native chicken dahil malambot yung karne ng ating mga heritage chicken na pures, no? So, ganun po yun. Itong hybrids, malambot po yung karne. Yung karne kasi ng native medyo makunat. Yan. So, kapag pinares mo naging upgraded native chicken, masarap na hindi makunat, na malambot. Yan. So, ganun po yun, no? So, yun po yung mga project namin dito dahil marami na tayong mga ka-native natin na nagsimula na may mga malalaking restaurant. Yan. At kumuha lang sila ng breed dito and sila na yung napapalaki. Yun din yung plano ko magpatayo ng sariling restaurant, no? Para mapatikim natin sa mga ka-native natin itong ating mga napapalabas dito. Yan. So, meron din po tayong dito, Jersey Giant na cross ng ating Brahmax na may dugong Orpington. Yan. So, Jersey Giant, the largest chicken in the world, no? Bakit yung ba largest? Indio Gigante naman yung largest, no? Ang Indio Gigante tallest. Yung ating Jersey Giant is largest, no? Halos same sila sa Brahma, pero dito sa Pilipinas, no? Dahil iba yung klima dito, iba din po yung feeds, no? Para sa akin, mas panalo itong ating Jersey Giant. Yan. So, dito tayo sa anak ng Jersey Giant na hybrid. Yan. So, babae yung dinala ko, no? No? Yan. Kumpara sa pure breed na Rhode Island tsaka sa Black Australorp, 400 grams. No? 400 grams, babae pa to, no? Yan. Pwede nang ibenta for meat production. So, kaso nga lang, gagawin ko tong for breeding. Yan. So, ganun kaganda ang ating dito, mga breeds, no? Dahil bumili ako ng mga mamahaling lahi para lang mapaganda ang ating manok at binebenta ko siya ng tamang presyo, which is yung 220 pesos per kilo kapag meat production. No? So, ganun lang yun. No? Ganun lang kadali. Yan. So, meron din ako mga Indio Gigante and mga giants na Shamo. Papakita ko rin sa inyo. Usapang mga higanting manok naman tayo. Dito sa manuka namin is napoproduce kami ng standard na Shamo. Yan. Higanting Shamo, Indio Gigante, no? At anak ng Shamo tsaka Indio Gigante. No? At tinatawag namin yung Shinjo Gigante, which is malalaki and magaganda din. Yan. So, doon naman tayo sa ating standard na Shamo na nasa yung presyo niyan is nasa 1.5 per month lang, no? Lalaki, babae, 1.5 po yung presyo kada isa, no? At nirelease namin dito is vaccinated na. Yan. At kapag nag-promo din po kami sa mga higanting manok namin, buy 10, free 1 po kami. No? Same din po sa mga heritage namin. No? So, ganun kaganda dito sa manuka namin. So, umpisa tayo no, sa Giants na Shamo. Yan. About Giant Shamo, yan, napakahangin. Yan. Ang Giant Shamo po namin dito, no, dami pong klase, daming bloodline. Yan, mga bloodline kasi yan sila. So, mga sikat na bloodline yung kinuha ko. Meron tayong Dumbo, meron tayong Dumpo. Yan. Yung ginawa ko naman ngayon is ang Dumbo. Yan. Meron din po tayong mga Dumpo dito. Yung pinagkaibahan ng ating Dumbo tsaka Dumpo, no, galing po lahat siya sa isang breeder lang.
Yan. Kaso nga lang, dun sa Dumpo, iba na yung mga brood hen na ginamit kasi broodcock na yung kinuha ko. Kinuha nila sa pagkakalam ko. Doon naman sa Dumbo is mga solid talaga yung mga andun. So, Dumbo, no? And Dumpo, may mga uma-upgrade din kaya malaki yung Dumpo at saka Dumbo. So, halos same lang sila and pagandahan na lang ng mga parents. Yan. So, halos same lang yung pinanggalingan. Pero iba yung mga brood hens na mga ginamit. Yan. Dumbo, sa edad na 1 month old. 500 grams, no? Mahigit 1 month old na po ito, nasa 38 days old na po sila. Yan. So, halos same lang ng araw itong kinuha ko sila. Yan. Oras lang yung pinagkaiba. Yan, sabay-sabay kasi sila dumating dito. Ito yung Dumbo. Yan. 500 grams sa loob ng 38 days old. Price nito, no? Yung mga giants natin is nasa 2,500 to 3,000 pesos, no? Nakadepende yan sa kagandahan at sa quality. Yan. So, dito naman tayo sa ating tinatawag na Shinjo Gigante. Yan. Ang Shinjo Gigante natin, no, is alas dito, sobrang lalaki po talaga, no? Yan. Ito yung ating Shinjo Gigante, no? Na Monstro line yung nanay nito at King Arthur, King Salvador yung bloodline ng kanyang parents, no? Mga higante ding manok. Yan. Flat comb, no? Dahil may lahing malay. Yan. So flat comb yung mga kinuha kong Shinjo Gigante, pero meron din ako hindi flat comb which is napakatangka din. Yan. At i-breed natin to sila. Yan, at napapalabasin natin yung mga gandang manok. Sa edad na 38 days old, naku po, no? 780 grams. Yan. Sa edad na 38 days old. Ulitin ko, napakagandang tingnan. No? Yan, malikot. Yan, no? Napakabigat. Ang ganda po nitong napapalabas natin dito. So, bakit nga ba ako nabibreed ng mga ganito? No, dahil maraming collectors, no? May konting buyer lang, laki na ng pera. Ang susunod na ipapakita ko sa inyo is yung ating Indio Gigante. Yan. No? So, binili ko pa to sa Tarlac. Yan, trio yung binili ko. Ang Indio Gigante natin is 38 days old. Yan. Tumitimbang na siya ng 550 grams. No? So, goods na yung timbang nito. No? So, mas mabigat yung Shinjo Gigante. Dahil napapansin ko kasi dun sa mga Shamo, no, is halos solid yung katawan. And yung nanay niya kasi nun is Monstro line. Yan. No? So, ito ay mga Indio Gigante dun sa Luzon. Yan. So, kumuha din ako dun at sa Visayas, no? Coming na. And dito sa Mindanao, syempre. Yan. So, yung presyo kasi nito, no? Mga buyers nito, mga collectors lang. Ang ating mga Shamo, no, mga Giants, 3,000 pesos, no, 2,500 to 3,000. Yung Shinjo naman is nasa 4K to 5K. Indio Gigante naman is 7,500. Yan, no? Kada isa, yung max price niya. Yan. So, pero dito yan, pwede pang mag-discount tayo. Yan. Yung kinaganda na ng Indio Gigante, na matangkad talaga sila. Yan, na may pamitay, no? Pero fan ako ng flat comb. Ito, kinuha ko tong linya na to dahil kanawayon, no? Not sure pa kung lalaki or babae ito. Yan. So, kung babae, mas okay dahil papalis ko dun sa isa. Parang sure lalaki kasi yung isa, yung mabigat. Yan. So, abang-abang na lang kayo mga kanitib. And, yun. Maraming salamat sa panonood.